talagang mamimiss ka ng lalaki sa pamamaraan na ito. Yon. So kumusta kayong lahat dyan mga utol? And ito, yes, nakakamiss din mag-vlog dito or mag-record dito sa kotse. So kumusta kayong lahat? So andito na naman tayo, usapang pag-ibig na naman. So kumusta yung mga OFWs natin? And then syempre, yung mga nandito na rin sa Pilipinas. So ito ngayon, dagdagan na naman natin ng inyong mga kaalaman. So ito nga, talagang mamimiss ka ng lalaki sa pamamaraan na ito. So lalong-lalo na sa mga binabaliwala dyan, sa mga ini-ignore na dyan ng mga kababaihan. So ito ngayon, ituturo ko sa inyo yung tamang pamamaraan na talagang mamimiss ka ng lalaki once na nagawa niyo po ito. Na instead na ini-ignore kayo ng lalaki ay tiyak, darating po yung panahon na mamimiss ka niya once na nagawa mo ito. So ito ngayon, wag na nating papatagalin pa. Na yung una sa lahat is, huwag sabihin na namimiss kita. Yes, of course. Diba? Napaka-obvious naman. Na kung palagi mong pinapangunahan yung isang lalaki na babe, namimiss na kita. Do you think magsasabi pa yung lalaki sa'yo na namimiss kita? Do you think pangungunahan ka ng lalaki? Nasasabihan ng namimiss kita? Syempre hindi na. Kasi once na sinanay mo siya na ikaw itong palagi na nagsasabi na babe or nangunguna na namimiss kita is talagang hindi po hahantong na mas lalo kang mamimiss ng lalaki kasi he knows. Alam niya na nandiyan ka, na namimiss mo siya. So ganun po yun, kung once na masasanay siya, naku po. Yes, mahihirapan ka talagang magpapamiss sa isang lalaki once na pinapangunahan mo. Okay, so yun. And then ito yung pangalawa natin is, huwag ipakita kung gaano mo siya kamahal. Lalong-lalo na sa LDR dyan. Na binibigyan ninyo ng validations yung isang lalaki. Na babe, ganito kita kamahal, sobrang mahal na mahal kita. Kaya kong ibigay yung buong buhay ko para lang sa pagmamahalan natin, para lang sa'yo. Nako, once na naibigay or naisabi mo ito, na binigyan mo ng validation yung isang lalaki, is patay kang bata ka. Kasi paano ka pa niya mamimiss once na alam niya na ganito mo siya kamahal? Napatay ka sa kanya. If I were you utol, hayaan mo lang yung lalaki na magsisik or siya itong kikilati sa'yo kung gaano mo siya kamahal. Na dito mo makikita na tiyak sigurado, mas lalo kanyang mamimiss. So yun. And then ito, yung pangatlo is, huwag manguna. Which is, act of initiation. Kasi ito kung titignan natin sa courting stage, or kung tawagin natin na courting rule, okay? Diba, sino yung nangunguna palagi? Kundi yung lalaki. Kasi siya talaga itong magli-lead ng relasyon. Na kumbaga pa kayo ng mga babae is mag-interact lang. So dapat maging consistent po ito. Kailangan is huwag hayaan na ikaw itong palagi yung mag-e-initiate. Kasi diba, kung napapansin ninyo, bumabaliktad. Na kung dati is, nung time na nanliligaw pa lang yung isang lalaki is, siya itong nag-e-initiate, nagpaparamdam palagi, nagpapakita ng interest. And then, once na masagot na ninyo is nagbabago. Uy, Kuya Kiko, bakit ganon? Na kung kailan is sinagot ko na yung lalaki na ito is parang nawala na siya ng gana sa akin and ako na lang itong palaging nangunguna sa kanya. Yes, so ganun po yun. Once na binigyan mo kasi ng validation na mahal na kita, nandito lang ako, sobrang mahal din naman kita. So ngayon hahayaan ka na ng lalaki kung talagang mahal mo ba talaga siya. So sa pamamagitan na kinabukasan, ito na. Ikaw na yung mangunguna. Babe, good morning! I love you! See? So once na masanay po yung lalaki sa ganito utol, sigurado po yan na darating yung araw na hindi ka na niya mamimiss. So if I were you, hayaan mo po na siya talaga itong palaging mangunguna. Okay? Mag-e-initiate. So yun. And then ito, yung pang-apat natin is, huwag gaano ipakita ang buong katawan. Yes, yung hubog ng iyong katawan. Kasi, pagdating sa aming mga kalalakihan, the more na nabibiting kami, is the more po yan namin hahanap-hanapin. Yes. So once kasi na pinapakita mo na lahat-lahat, is madali ring magsawa yung mga lalaki. So ganun pa man, lalong-lalo na sa LDR dyan, bitin-bitinin nyo rin naman yung mga boyfriend ninyo. Huwag nyo gaanong ipakita. Yes, konting cleavage lang. And then kahit magkasama man kayo sa iisang bubong,
subukan nyo po sumuot ng mga sexing damit sa loob ng bahay ninyo. Pero hanggang bitin or pambibitin lamang. Yung tipong magigigil sa'yo yung partner mo, yung jowa mo. And then yun na nga is iwas ka lang ng iwas kasi sigurado utol, the more na mabibitin yung isang lalaki is the more kanyang mamimiss. So ikaw ba naman? Kung binibigay mo na lahat-lahat sa kanya, all out ka, do you think mamimiss ka pa niya? Syempre hindi. So yun. And then ito, yung panglima natin is pahintayin mo siya. Yes. Ito, dito rin talaga sumasabla yung iba or yung karamihan. Na sila pa itong natatakot, yung mga kababaihan na baka mawala na yung lalaki na ito or tuluyan nang mawala. So ngayon, ang ginagawa ng iba is kapag nag-message o kapag nag-reach out yung partner nilang lalaki is agad-agad nagre-response. Yung tipong sa isang request lang ng lalaki is nandyan ka kaagad. Masyado kang available. Yung tipong parang halos oras-oras is binabantayan mo yung cellphone mo na kung kailan siya mag-reach out. And then once na tumunog yung cellphone mo is, di ba, na-excite ka. Na buong akala mo is siya. Yung pala is NDRRMO lang pala. Yeah, so ganun pa man mga utol. Kapag nag-message po yung mga partner ninyo na lalaki, hayaan nyo po sila na maghintay. Kasi dito po nagpapakita na busy ka klaseng tao, na marami kang pina-priority, na mas inuuna mo yung sarili mong buhay, na mas inuuna mo yung mga importanteng bagay, kagaya ng trabaho mo, kagaya ng pag-aasikaso mo sa sarili mong buhay. So once na ganito ka utol, na mas inuuna mo yung sarili mong kapakanan, na alam mo na ito yung mas importante compare sa relationship ninyo, is mas lalo ka pong hahabol-habulin ng lalaki. Mas lalo niyang kukunin yung atensyon mo. So ganun pa man, once kasi na madali ka or agad-agad kang nagre-response, di ba? Kung napapansin ninyo, kayo pa itong na-e-echapwera. And then panay na kayo hintay kasi kayo din ang pinapahintay ng lalaki. So ganun po ang gagawin ninyo. Hayaan nyo po silang maghintay kung kailan kayo mag-response or kung kailan kayo magre-reply. Okay? So yun. And then ito yung panglima natin o yung pang-anim natin is push and pull. Okay? In other words is mixed signals. Okay? Or hot and cold. Yes. Ito mga utol, kapag kasi parang pabugso-bugso ka lang sa pagmamahal. Yes, kagaya nga niya, nag-focus ka sa iyong sarili. And then once na may oras kayo sa isa't isa is nandiyan ka, napakalambing mo. Yes, nagpapakita ka ng iyong emosyon. And then once na magkalayo kayo, or once na may ginagawa na kayo sa isa't isa is hindi ka na madidistorbo. Yes, utol, sigurado po yan. Hahanap-hanapin ng lalaki yung presensya mo. Uy, teka lang. Bakit kanina nung nagsama kami is napakalambing niya sa akin. Pinaparamdam niya talaga yung pagmamahal niya. Pero ngayong nasa trabaho na siya, bakit ang tagal mag-response? Bakit ang tagal mag-reply? Yes. So ngayon, ito na. Tatawagan ka niyan or panay ka niyan kakamustahin. So ayaw mo pa ba nun? So ganun po yon. So yun. And then ito, yung pang-pito natin is, you should learn to say no. Like I said kanina is, wag masyadong available. Kung minsan is magdadahilan ka rin. Na babe, pasensya na, may lakad kami ng kaibigan ko. Pasensya na babe, may gagawin ako. May importanteng bagay akong gagawin. Yes, may lakad kami ng family ko. May lakad ako ng kasama ko yung mother ko. Yes, kailangan mo magdahilan. Kasi once na binibigyan mo rin ng importansya yung sarili mong oras or sarili mong pamumuhay, is mas lalo ka rin papahalagahan ng lalaki. And hindi rin siya madaling magsawa sa'yo. Unlike sa nandiyan ka palagi utol. Nasa oras mo lang na siya ay humihiling or siya ay nagre-request sa'yo na babe, pwede bang tayong umalis? Na nandiyan ka palagi ka na lang nag-oo. Madali pong magsasawa yung lalaki. Kasi mawawalan po ito ng challenge. Unlike sa hanap-hanapin niya yung oo mo. Yes, compare mo sa talagang hanap-hanapin niya yung kung kailan ka sasagot. Kung kailan ka niya makonvince. Yes. So ganun po. That's why if I were you utol, paminsan-minsan is marunong ka rin dapat magsabi ng no or ayaw mo. So yun. And then ito, yung pangwalo natin is kumausap sa tamang oras. Yes, napaka-importanting bagay din ito, lalong-lalo na sa long distance relationship. Kasi yung iba, may kakilala nga ako na panay babad sa cellphone, nagvi-video call.
Kahit habang may ginagawa, nagvi-video call pa rin. Yes, habang kinakausap mo siya is nandyan, nakababad yung boyfriend niya, nagvi-video call. So ngayon, pagdating ng ilang buwan, napapansin ko na parang, uy, teka lang, sana yung boyfriend mo, bakit hindi mo nakausap? So yun na nga, nagsawa na. Ha? Kasi itong mga utol pagdating kasi sa maaming mga lalaki is, kung naririnig nyo or madalas ninyong naririnig is yung tipong nasasakal. 'Di ba? Masyado ka daw mahigpit. Kasi kami mga lalaki, may mga gawain din naman kami, lalong-lalo na kapag nagtatrabaho. Yung tipong hindi na namin magawa yung bawat gawain namin. Kagaya sa tinuturo ko kanina, na kailangan mo rin syempre mag-focus sa mga bawat gawain mo. So sa aming mga lalaki, mas binibigyan po namin ito ng importansya. Ha, 'di ba? Kung napapansin ninyo, mas sinuuna pa yung gawain talaga. And then ikaw is disturbo ka na sa kanya. Na babe, pwede ba mamaya na yan? Nakakasakal ka naman Halos hindi na ako makakilos sa'yo. So yung pa or ito pa yung nagiging dahilan ng pinag-aawayan ninyo. Kasi sa lalaki talaga utol, napaka-importante po ng oras. So kailangan is quality over quantity tayo dito. Hindi porket paminsan-minsan lang kayo nag-uusap, pero kapag quality naman na meron kayong importante laging pinag-uusapan is okay po yan. Unlike sa nakababad nga kayo and then wala naman kayong pinag-uusapan, na yung tipong parang yung gusto ninyong mangyari is parang nandyan din siya sa katabi mo, na parang nandyan lang siya sa harapan mo, na pagising mo is nandyan pa rin, nako. Asahan nyo po utol, kailangan ninyong alalahanin or alamin kung ano yung magiging resulta. Na yung magiging resulta utol is pagsasawa, na hindi ka mamimiss ng partner mo. So yun lang po, yung pang pinaka-importanting bagay na talagang mamimiss kayo ng mga partner ninyo na bilang isang lalaki na rin, sinisiwalat ko po yan sa inyo. So ngayon alam nyo na, yes, magpamiss naman kayo. So yun po mga utol, maraming salamat sa nakatulong yung video na ito. And then sa mga gusto akong makausap one-on-one, PMS Ducky lang at huwag na huwag po kayong mahiya. Pwede nyo po akong kausapin through private conversation. Ha? So yun po, maraming salamat talaga. So ingat kayo. God bless and babush! Binigay ko lahat para wala kang masabi. Kaya nga hindi